para malaman natin kung ano pa ang ibig sabihin nito, nasa ating linya ang tax expert at tax reform advocate na si Mr. Mon Abrea. Sir Mon, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH with Nicole, Julius, and Jay. Magandang umaga po sa inyong lahat mula sa Washington, D.C. Nicole, Jay, and sino po isa? Si Julius po. Julius. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Sir, nandyan po pala kayo ngayong Independence Day. ngayong Philippine-American Friendship Day din po. Opo. Triple digit ang temperature. Napakainit. Sobrang init po pala dyan. Opo. Sir Mon, before we delve in po to deeper questions, para po maunawaan ng ating mga kababayan, lalo na ho yung mga kaka-tune in lang sa DZRH, kabubukas lang ng radyo, ano ho ang ibig sabihin nitong classification ng World Bank na tayo ay nasa upper middle income, tayo ay isang upper middle income country na? Ako ho, kung ako halimbawa ako isang ordinary mamamayan, ano ho ang ibig sabihin nito para sa akin, Mr. Mon? Well, actually, it's not really per individual. Hindi siya, ang impact niya talaga hindi sa individual, kung hindi sa bilang bansa. Dahil World Bank ang nagbigay nitong classification na to, ito'y nakapatungkol talaga dun sa ating bilang bansa, kung tayo ba ay mas madali lang pautangin o may kapasidad ng bayad ng ng malaking interest. Kasi pagka binigyan ka ng upper middle income country status, ibig sabihin less na yung grant, less na yung subsidized na interest, kasi nga mas kaya mo na. So parang it's a badge of honor, mas makaka-attract ka ng investors, but at the same time, they see you as now more independent, stronger economy. Kaya mo na. Hindi ka na namin masyadong tutulungan in terms of grants or mababang although may probably, ibig sabihin niya better rates. Kasi nga, diba, pag mas maganda ang takbo ng isang kumpanya, mas maraming bangko nagpapautang. Ganon din yun. Maganda, ibig sabihin maganda yung ekonomiya ng Pilipinas, kaya maganda yung ranking or rating na binigay ni World Bank. Lalo na, very objective naman sila. It's really based on gross national income per capita. Ibig sabihin, kinonsider yung ating gross domestic product, yung talagang economic activities or kita ng buong bansa, kasama yung mga income abroad, yung mga remittances. Tapos, ginamit lang yung Atlas method. Ibig sabihin, yung 3-year average ng foreign exchange para maging dollar siya, then divided by yung mid-year population. Kumbaga, hindi mo masasabing tumaas yung kita mo o bumaba yung inflation kasi hindi yun yung sinukat. Hindi siya tungkol sa quality of life, walang corruption or mas maganda yung public service. No, it has nothing to do with that. So wag niyong i-politicize. Very objective si World Bank. Ang sinabi lang niya, with the improved or accumulated improvement in our economy with the gross national income per capita, ulitin ko, yung formula nun is gross domestic product, dinagdag yung remittances or income from abroad, divided by the mid-year population. In short, kung mas yumaman yung mayayaman, tataas talaga yung gross national income. Pero hindi ibig sabihin lumaki yung sweldo natin or yung take-home pay natin. Sir Mon, pupunta po ako dun sa mga workers dahil you were mentioning sweldo at hindi pang individual ang tingin dito sa upper middle income. Yes. In many of most of your interviews po, sir, you were mentioning always the middle class. Binabanggit niyo po na kawawa ang middle class, naaapi ang middle class, and sabi po ni Paulo Rivero ng PIDS na quiet absorber din ang middle class. So sa mga nababasa ho namin, if I'm not mistaken, the middle class is crucial and the backbone of this economy. So, Sir Mon, bago tayo magtumuko sa iba pang usapin, ano po ang composition, who comprise the middle class, and ilang porsyento ho ba ng mga Pilipino ang middle class, sir? Well, base sa statistics, ang sinasabi nating middle class is definitely yung above minimum wage earners, di ba? Sila yung mga mas matataas ang sounds, probably 20,000 pesos and above na kita. At in terms of number, hindi ako masyado sigurado sa number kung ilan talaga yung middle class. Pero ang pagdating dun sa
income tax collection, sigurado ako na talagang ang kinukuhanan ng ating personal income tax collection, 82% galing sa compensation income earners. At bakit sinasabi ko middle class? Kasi diba, wala namang buwis yung minimum wage earners. So ibig sabihin, in terms of withholding tax na talagang walang choice ang ating mga manggagawang Pilipino, kahit sino ka pa, kapag ikaw ay na-withholdan, more likely nasa middle class ka kasi ibig sabihin, above minimum wage earner ka. Pero, ang ibig sabihin din nun, sa'yo nakadepende yung gobyerno dahil 82% na nakokolekta sa personal income tax galing sa compensation income earners habang yung mga high net worth or mga professionals, 4% lang yung contribution nila. Dahil nga, most of them either nagkorporasyon na or yun nga, dahil voluntary yung ating sistema, hindi naman nagdedeklara o nagbabayad yung lahat ng mga mayayaman. Sir Mon, dahil tayo yung, sabi nyo nga po, inaasahan ng gobyerno, pero ngayon, nagtataasan lahat ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin ba nito, ang middle class na ang bagong mahirap? Yun ang ating pangamba na talagang sabi nga natin isang sakit lang ang one sickness away lang tayo sa kahirapan o mababaon sa utang kasi nga hindi din ganun kaganda yung public service or healthcare system natin na takot ang mga manggagawang Pilipino pumunta ng ospital o magkasakit for that matter kasi hindi nga natin maasahan yung public health system natin at the same time hindi naman lahat may insurance or merong mga ipon para masigurado matustusan nila o kaya nilang hindi magtrabaho ng ilang buwan. Kaya nga, Nicole, isang mahalagang lesson din sa atin nung pandemic is talagang siguraduhin natin na meron tayong emergency fund or it's the basic financial literacy na dapat hindi lang pagkita ng pera ang tinuturo sa ating mga kababayan, kundi yung basic financial literacy na hindi pwedeng kita gastos ng gastos. Kailangan talaga handa din tayo, lalo na hindi nga natin masyadong maasahan yung gobyerno pagdating sa mga panahon ng sakuna. Okay. Sir Mon, si Julius po ito. Let me quote you po. Sinabi niyo po na the government for the longest time has relied on our middle class instead of the middle class relying on government. So may concern na po, nabanggit na ni partner Nicole na ang middle class ang baka maging bagong mahirap ang new poor. So mataas pa rin po inflation, yung take-home pay na babawasan. Saan po kaya nagkamali ang pamahalaan at ano ang lunas o solusyon sa sitwasyon ng middle class? Alam mo, sabi ko nga, yung upper middle income country status is also an opportunity kasi in the end, yung impact niyan sa ating mga kababayan, sa bawat pamilyang Pilipino, magdidepende sa mga policy choices ng Pilipinas, ng gobyerno, particularly ng Marcos administration. Kaya nga, nag-publish kagad tayo, nagpadala kagad tayo ng sulat kay Presidente na i-prioritize yung mga structural reforms na in-identify natin. Kasi, Julius, ang talagang malungkot dito, pagdating sa mga big companies, sa mga foreign investors, nagbibigay tayo ng tax holidays or walang bayad na buwis. Tapos pagdating naman sa mahihirap na hindi nagbabayad ng buwis, nagbibigay tayo ng subsidy o patuloy tayong nagbibigay ng 4Ps, yung AKAP, lahat na ng klaseng ayuda kahit walang krisis. Kasi nga, tinutulungan sila ng gobyerno at walang masama doon. Pero aminin na natin, sa economics, walang ROI yun. Kasi kakainin lang nila yun, hindi na iikot yun. Hindi tulad ng middle class. Ang middle class, hindi na nga sila umaasa sa gobyerno. Paano ko nasabing hindi sila umaasa sa gobyerno? Tayo na lang mga nag-uusap dito at yung mga nakikinig. Diba pag tayo nakaluwag-luwag, anong una natin ginagawa? Bumibili ng sasakyan. Kasi nga, ayaw natin yung public transportation, very inconvenient. Pagka tayo ay nagkasakit, pupunta ka ba sa public hospital? Kung may pera ka, pupunta ka sa private hospital. So ibig sabihin, yung public good na dapat pinakikinabangan ng kahit sino, masyadong maliit o hindi reliable, yun dapat ang pinupondohan ng gobyerno. Doon dapat napupunta yung mga buwis na binabayaran natin. Kaya nga sa first world country, so yung pagiging upper middle income country, hindi ibig sabihin first world na tayo. Pero sa first world country, makikita mo talaga na kahit malaking buwis na binabayaran nila, libre ang edukasyon at hindi may hirap lang ang nasa public education, public schools. Lahat. Kasi nga maganda yung kalidad. At even worldwide, globally, acknowledge yun. Pangalawa, lahat ng public transport.
Kahit dito sa US, makikita mo lahat mga naka-Amerikana, pero nasa subway, nasa metro or train station. Kasi nga, maganda yung public transport system. Then, dito sa United States, kahit nasabihin mong iba-iba yung malaki ang United States, merong mga Amtrak, may mga train na hindi mo kailangan laging mag-aeroplano na medyo mas mahal. So, ang sinasabi ko is, yung mga public good na dapat pwedeng ma-access ng kahit sino. Sa Pilipinas, medyo salat, medyo kulang. At yun na nga, nakukorap o napupolitika. So, si middle class, nasa ngayon siya. Siya yung patuloy na nagbabayad ng buwis kasi kinakaltasan siya, wala naman siyang choice eh. Pero pag nagkasakit siya, pag may gusto siya pa rin na magbabayad. Hindi pinoprovide ng gobyerno or hindi rin siya tutulungan ng gobyerno. So, kaya sinasabi ko nga, malungkot yung sitwasyon ng middle class kasi naiipit na siya at the same time, nakakalimutan siya pagdating sa mga programa, sa polisiya. The same way sa MSMEs. Si MSME, parang siya yung middle class pagdating sa mga negosyo. Si MSME naman, sinasabi natin, backbone din ng ekonomiya. Pero wala namang masyadong tulong na nakukuha sa gobyerno. Puro na lang promotion, puro na lang campaign. Pero yung sabihin mong grants or financial assistance, utang, oo, nagbibigay lagi ng utang. Minsan nagwe-waive ng interest, pero hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin, mga MSME sa mga maging contractors, hindi yung mga kongresista o mga lawmakers o yung mga mayayaman. Hindi yung mga V, hindi yung mga D at kung ano mga apelido. Diba? Dapat yung mga simpleng Pilipino, mga MSMEs, dapat sila yung mga government contractors kasi let's face it, the biggest client or biggest consumer ng ating bansa, government pa rin. 20% ng ating GDP is government spending pa rin. Imagine mo kung MSMEs ang supplier ng gobyerno. Hindi buhay ang MSMEs, pero hindi ganun ang sitwasyon. Bahala ka sa buhay mo. Start your own business, take your own risk, pay your taxes. Ganun din ang mga middle class or yung mga manggagawang Pilipino. Pagtanggap ng sweldo mo, bawas na yung buwis, pero pag may kailangan ka, hindi mo pa rin maasahan ng gobyerno, ikaw pa rin ang gagastos. So double whammy. Nagbayad ka na ng buwis, pero sagot mo pa rin ang sarili mo. Hindi ka pa rin tutulungan ng gobyerno. And that's exactly what we want. Now that we are upper middle income country status na, it's an opportunity. We can attract more investors, we can attract capital markets or private equity. Pero sana yung mga polisiya would really empower the middle class, would increase take-home pay, would run after the corrupt and high net worth rich individuals. Ang daming mayayaman din nagbabayad ng buwis. Mga nasa Forbes, sabi ko nga, kahit isarado mo lahat ng BIR offices, kumatok ka lang sa lahat ng pintuan ng bahay sa Forbes Park. O nga po, tsaka sure na mababawasan ng tax agad ang mga middle class na manggagawa kasi nakalagay na yan sa payroll nila, sa payslip nila. And one sickness away nga from being bankrupt ang middle class. Based po sa sitwasyon ngayon, parang abusong-abuso talaga ang middle class. No? Mahalaga pa rin tulungan ang mga kababayan nating mahihirap. Pero may bosses din naman ang middle class. Pero bago po yan, Sir Mon, tayo po ay magko-commercial break muna, partner Nicole. Okay, Sir Mon, magandang umaga po ulit. Middle class sa bansa, yan po ang ating situation report ngayong umaga. Ang sitwasyon ng middle class ay parang naabuso na sa sistema natin ngayon. Isa po sa mga panukala na isinusulong nyo, ang pag-raise na exemption threshold ng income tax from 500,000 to 1 million. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong isinusulong yung panukala? Under kasi sa train law na pumasa ng panahon ng previous administration, tinaas natin yung personal income tax exemption to 250,000 pesos. Yan yung current natin up to now. So 250,000 pesos. In excess of that, meron ng buwis, 15% to 35%. So ang panukala natin, una, dahil hindi siya naka-index sa inflation, hindi na siya akma kasi nga magtaasan na lahat ng presyo, hindi naman tumaas ang mga sahod. So ang tingin ko, ang dapat gawin ng gobyerno is itaas yung take-home pay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-increase ng exemption. At dahil hindi naman madali na itaas sa 1 million ang ating proposal, similar doon sa train law, 3 tranches na sana ngayong taon mahabol natin. Nakapag-usap na tayo sa maraming mga policy makers natin sa Department of Finance, sa Executive Secretary, napatawag na rin tayo sa Malacanang, nakipag-ugnayan na tayo bago ako umalis ng Manila. At ang proposal natin is from 250,000, itaas sa second bracket kasi yung second bracket natin
0 to 250,000, 0% or exempt siya. 250 to 400,000, meron itong 15% na buwis. Then 400 to 800. So ang pinopropose natin, yung hanggang 400,000, i-increase this year yung exemption, then itaas hanggang 800,000 next year, then hanggang sa huling taon ng Pangulo, itaas hanggang 1 million pesos. Kasi naniniwala tayo, ito na yung paraan para ma-empower yung middle class, maibigay sa kanila yung kanilang hard-earned money at mag-decision sila kung isa-save ba nila ito, i-invest o ininegosyo. At maaaring i-attract din ito yung ating mga OFWs na nawalan lang ng choice o masyadong naliitan sa sweldo dito sa laki ng obligasyon nila sa kanilang mga pamilya kaya ng ibang bayan. So, yun ang ating panawagan at naniniwala tayo ngayon pinag-aaralan na ito ng ating mga policy makers at may ginhawa bill si Senator Win Gatchalian. Ang proposal naman niya, everything is we support naman. Ang ano lang doon yung threshold, yung kanya kasing original na draft is hanggang 400,000 lang. Pero sabi ng ating Senate President, Senator Win Gatchalian, pag-aaralan nila yung ating proposal hanggang 1 million. Sir Mon, CJ po, no, isa sa inyong mga proposal as a tax expert ay ibaba yung VAT, which is yung ating value-added tax ng instead of 12%, gagawin natin 10%. Tingin ko ito yung mas makakatulong regardless if lower income ka, middle class ka, upper income. Pero from your point of view, sir, ano po ang pros and cons nito pagdating sa collection ng government at balancing it out with the purchasing power po ng public? Alam mo, JC, tama ka. Lahat makikinabang dito. And that's exactly our contention. Kasi mas makikinabang yung mayayaman. It will have a disproportionate benefit dun sa mga higher income household kasi mas malaking gastos nila yung purchasing power nila. Tandaan natin, ang VAT is consumption tax. Ibig sabihin, kung wala kang pera, wala kang ginastos, wala kang babayarang VAT. Pero mas malaki ang ginagastos mo, lalo na yung mga nasa BGC, sa Rockwell, sa Forbes, mas malaking ginagastos nila, mas malaki yung VAT na nakukontribute o binabayaran nila. Kaya pag binaba natin yon, sila yung mas makikinabang. But nevertheless, ayon naman, malinaw naman yung datos. Tayo ang may pinakamataas na VAT rate sa ASEAN at 12%. Yung iba 7-8% lang. Tayo 12%. Tapos yung collection efficiency natin nasa 35 to 40% lang. Ibig sabihin, hindi pa rin na-address ng gobyerno yung mga leakages, yung smuggling, tax evasion, hindi pa rin na-i-implement yung electronic invoicing. Kaya kahit na pinapasan nating lahat yung 12% VAT kasi binabayaran natin yon, hindi nakokolekta ng gobyerno lahat. Kasi nga 35 to 40% lang yung nakokolekta. Ngayon, bakit pinopropose pa rin nating ibaba? Kasi hindi naman magiging perfecto yung sistema, hindi naman natin pwedeng antayin at hayaan natin maghirap yung mga kababayan natin or maging hindi tayo competitive dahil nga sobrang taas ng VAT natin. So malinaw yung datos, tayo yung pinakamataas, inefficient lang yung collection. So ang solusyon natin, ang proposal natin, ibaba na natin yung VAT from 12 to 10%, pero dapat i-improve yung efficiency at nag-propose na rin tayo dyan. I-expedite yung pag-implement ng electronic invoicing para makapture na talaga real-time yung mga sales at makolekta yung buwis. Siguraduhin natin na ma-review yung mga sobrang daming VAT exemptions. In fact, ito pinaliwanag ko din sa nanay ko na senior citizen, dapat gayahin natin yung sa Canada at sa ibang first world countries na instead na VAT exemption na ngayon ay ini-enjoy ng mga PWDs at senior citizen na highly prone to corruption and abuse. Yan po ang malinaw na datos. 80 billion, I think yung estimate ni Senator Gatchalian nung kanilang nagkaroon sila ng investigasyon sa Senado, hearing sa Senado, dahil na-abuse yung mga dahil sa PWD fake IDs. So ang sinasabi natin, bakit hindi gamitin yung national ID o magka-database na instead na diskwento na hindi natin ma-monitor at ma-verify, bakit hindi nila natin sila bigyan ng direct na subsidy or like a health card na libre yung kanilang pagpapagamot o ang kanilang mga gamot, etc. Which is exactly what the first world countries are doing. Kasi yung discount, medyo disproportionately beneficial na naman yan sa may pera, diba? Tulad nung nanay ko, kung nasa probinsya siya at sa palengke lang siya bumibili, wala siyang benefit dun sa VAT discount. Pero yung mga nasa Rockwell, nasa Makati, na senior citizen, maliban sa libre sinin nila, mas nakikinabang sila sa senior citizen discount or VAT exemption. So ito yung mga
nga sinasabi din ni World Bank na kung gusto natin ibaba yung VAT natin at mas maging efficient, dapat i-revisit natin yung sobrang daming exemption na very populist. Talagang ginamit ng mga politiko para makakuha ng boto. Imagine mo ilang milyon na senior citizen. Talaga nakuha yung boto dahil binigyan mo sila ng exemption. Pero hindi siya maganda sa collection. It's a tax eroding measure. So, pwede nating ibaba ang VAT from 12 to 10%, at ito ay diniscuss na rin natin sa ating mga policy makers, pero hindi siya pwedeng i-prioritize. Yun yung malungkot dyan kasi malaking revenue loss, abot sa 300 billion. Hindi tulad dun sa income tax exemption, kahit nasabi mo magkakaroon ng revenue loss, gagastusin ulit yun, iikot yung pera. So, magiging VAT collection yun lang. Sana makolekta lahat. And at the same time, pwedeng gawing investment o puhunan ng ating mga kababayan. But in the end, ang gusto natin is maibigay sa taong bayan yung nararapat. Huwag tayong tipirin kasi nga, our biggest revenue loss, corruption pa rin. So, wag ipasa sa atin yung problema ng mga corrupt na politiko. Sir Mon, babalikan ko lang po ito. Maganda po yung sinabi ninyo. Ibig sabihin ho ba nito na kapag, kasi may mga bills na final sa Senate to lower the VAT to 12 from 12 to 10%. Ibig sabihin ho ba nito hindi ho doon makikinabang yung ating working class, at you were mentioning ang makikinabang lang doon yung mga mayayaman. Meron ho bang certain formula? Meron po ba tayong guidebook? Meron po ba tayong pwedeng sundan? You mentioned other countries, pero meron po ba tayong certain na pwedeng gayahin para maging maayos, mas maging efficient yung distribution ng buwis pag nakokolekta ng pamahalaan, Sir Mon, bago tayo mag-commercial break po? Yeah. Alam mo, Nicole, tama ka dyan. Kasi ang hindi ginagawa ng gobyerno natin is inaalam sino ba yung nakokolektahan. Sa VAT kasi, malinaw na less than 10% lang ang contribution ng mga poorest of the poor. Pero sila yung pinaka-apektado kasi nga maliit yung kita o pera nila. Pero kung tutuusin, more than 80% ng consumption nasa higher income household. So ibig sabihin, pag binawasan mo yung VAT, sino yung mabibigyan ng benefit nun? Hindi yung mas malaki gastos. Kumbaga, yung benefit mo sa reduction ng tax is nakadepende sa magkano ba yung binabayaran mo ngayon o contribution mo. Diba? Kaya nga sinasabi natin, yung increase na income tax exemption targeted sa middle class kasi talagang yung sweldo nila yung nababawasan. So kung babawasan mo yung buwis na binabawas, makikinabang sila directly, hindi yung sobrang mayaman. Kasi yung ultra-rich, kahit increase mo sa 1 million yung exemption, mataas yung rate nila, 35% eh. Ang question lang doon, kung nadedeklara at nakokolekta. Pero si middle class, sigurado na siya yung makikinabang. Sa VAT, hindi. Disproportionate yung benefit dahil kahit nasabihin mong ikaw ang pinakamahirap, kahit ibaba natin yung VAT, kung wala kang pera, wala ka pa rin benepisyo sa value-added tax reduction. Hindi tulad ng income tax exemption. So, yun yung pinapaliwanag natin. Kaya nga tama yung sinabi mo, dapat talaga datos yung ginagamit. Pero dapat siya magagaling kay PIR at kay Finance kung paano natin may improve yung statistics natin when it comes to collections. Kasi malinaw ang sinabi ng mga pag-aaral sa buong mundo. Pag tayo ay kung tayo ay first world country, okay lang na mag-rely tayo sa income tax. Hindi naman tayo first world. Tayo ay third world. Kung tayo ay developing country tulad ng Pilipinas, dapat nagre-rely tayo sa consumption tax, which is yun yung VAT, yun yung excise. Kasi mas madaling makolekta para sa ating bansa. Ngayon, ang sitwasyon natin baligtad. Almost 60% or more than 50% ng ating collection, income tax. At yun nga yung sinabi ko, at sa personal income tax, 82% middle income class or compensation income earners, maling-mali. At yun yung gusto nating itama. With that, Sir Mon, tayo ay maghahanap buhay lamang muna, magko-commercial break lamang po tayo. Babalikan po namin kayo. Ang oras po sa buong Pilipinas, 8:04 po ng umaga. Sir Mon, una po, pasensya na po na medyo na-extend tayo ng konti kasi marami yung nakikinig sa atin ngayon na nasa working class. Interesting po sa kanila itong topic. So may mga konting katanungan na lang po from my co-host po, Julius. Okay, Sir Mon, magandang umaga po ulit. Si Julius po ito. Kasama po sa mga panukalang isinusulong niyo po ang pag-abolish ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs at magtayo ng tinatawag na National Revenue Authority na nakapattern sa Inland Revenue Authority of Singapore. So, maaari niyo po bang ipaliwanag itong proposal niyo po? And singin ko na lang din po, gaano po kayo ka-confident na this proposal is politically achievable?
Well, I'll respond directly on the last statement. Kasi nga, ang kailangan natin is isang ahensya na fiscally and politically independent. Kasi alam niyo, ang malungkot na katotohanan, napupolitika yan dahil nga coterminous sa presidente, yung commissioner, dahil may salary standardization. Imagine mo, ang kinukolekta nila, billion-billion, pero ang sahod nila, 30,000, 40,000. Masyadong maliit. Di tulad ng BSP, diba? Umabot ng 52 million. Samantalang yung taga-kolekta, bariya lang yung sweldo. So kailangan natin na may sarili silang budget na hindi sila nanghihingi ng budget sa Kongreso. Kasi nangyayari, yung mga congressman din, mahilig makialam sa mga kaso ng BIR. Kapag ito ay mga kaalyado nila, campaign donors nila, o political dynasty o mga family businesses nila, ano magagawa ng mga taga-BIR? Siyempre wala. Kaya ang kailangan natin is i-abolish na ito. Kasi masyado ng, kumbaga, systemic yung corruption. It's by design. At kahit anong reforma ang gawin natin, nakita na natin through the years, the last 30 years, ganun pa rin ang pinupuntirya ng BIR, yung kaya nila, yung maliliit. Samantalang yung malalaki, tulad nito, mula nung Farmali, nung COVID, yung confidential fund at itong flood control, may nakasuhan na ba sila ng tax evasion? Wala. Sinong inuna nila? Si Harry Roque. Diba? Ngayon, dahil may impeachment, na-issue ng LOA si VP Sara. Pero okay lang yun dahil investigasyon lang naman. Pero dapat lahat. Bakit hindi pa rin na-issue ng LOA si Martin Romualdez? Si Saldico at lahat ng mga lawmakers, lahat ng miyembro ng Appropriations Committee, sila ng Public Works, sila Villar, wala silang sala. Habang yung maliliit na negosyante, pag nagkamali, diba, kaka-launch lang ng BIR, nationwide, Oplan kandado, ikinakandado yung negosyo. Samantalang yung mga corrupt na politiko, hindi na nagbayad ng buwis, napopromote pa from Congress na punta pa ng Senado. So, ang kailangan natin, ahensyang maaasahan, mapagkakatiwalaan, at may kapasidad, may teknolohiya, digitalization system, at hindi takot sa mga politiko. At malaki ang sweldo. Sir Mon, huling katanungan na po galing sa akin. Balikan ko lang saglit yung income threshold na gusto nating ipa-raise. Meron na hong support, may pinag-aaralan na ng Senate at ng Congress. Tingin nyo ho, as a tax reform expert, tingin nyo po, kailan mangyayari kahit yung unang step ng staggered increase ng threshold? Hindi ko kaya sabihin yung detalye, pero base sa aming meeting sa Malacanang, feeling ko i-announce ng presidente sa SONA. So ayokong pangunahan yung presidente. Pero yung detalye nun, syempre, pa yan, marami, yung number crunching ba? Pero positibo ko, kaya kong sabihin ngayon sa inyong programa na ito'y pinaprioridad na ng presidente. Si mismong ES Recto ang kausap ko nung sinabi niya na pinag-aaralan na nila yung proposal at yung ginhawa bill, yung mga provision nun ay kinukonsider din, halimbawa yung pag-exempt ng overtime pay. Marami tayong mga kababayan, mga magagawa na talagang na kuba nakaka-overtime pero napupunta lang sa buwis. So may malaking posibilidad na ma-exempt ito sa buwis. Sana, in-announce ko na po, sana i-exempt yun na. Diba ito pinuunahan ko talaga? Maraming salamat po sa programa ng DZRH. Na-announce ko na po. Opo. Unang-una po sa programa nyo dahil ito ay special report. Maraming excited din kasi. Pangalawa yung bonus, yung ating tax exempt bonus. Right now, 90,000 siya under sa train law. Pinangunahan ko na rin ng Malacanang. Itataas nila ito. Maraming salamat po, Presidente. Ang talagang pagdarasal na lang natin yung amount. Ako na, parang ang basa ko sa aming meeting, ako nagpapasalamat nga ako after more than 10 years ng pag-a-advocate, napatawag tayo ng principal sa Malacanang. So, ibig sabihin, nakikinig sila. At dahil itong mga pinag-uusapan natin, may pag-aaral naman, may mga datos naman na madili yung mga i-Google, i-chat GPT, di ba? So, hindi naman ito gawa-gawa lang. So, tingin ko yung 1 million may posibilidad. Baka 1 million per family or per household. Pero kaya nila yan. Naniniwala tayo ibibigay ng Pangulo yan sa SONA. Sir Mon, huling katanungan na lang ho bago namin kayo pakawalan. Isang mabilis lang po. We are weeks away from the President's State of the Nation address. Meron ho ba kayong open letter? May gusto ba kayong mensahe sa Pangulo bago ho ang kanyang SONA ngayong July? Actually, napadala ko na. Nandito lang, 2 hours away lang sa akin. Nasa Canada siya ngayon. Napadala ko na, alam na ng mga kabinete niya, ni Finance Secretary. Meron tayong 5 proposals at babanggitin ko lang dito para samahan ng dasal ng ating mga kababayan. Unang-una, walang
walang reforma ang epektibo o walang kahit anong pangako o statement of the nation address na magiging makabuluhan hanggat walang nationwide audit at investigasyon ng lahat ng mga unexplained wealth sa buong bansa. Hindi lang ng flood control scandal. Kasi ang itong upper middle income country status, nakakatakot din yan. Kasi posibleng na ang concentration ng yaman nasa mga korap. Tumataas yung estado pero actually kinakamkam ng iilan. So nananawagan tayo sa presidente na talaga magkaroon ng audit ng lahat ng unexplained wealth, whether kaalyado niya, kaapelido niya o kung sino pa man sila. Pangalawa, itaas na talaga ang ating take-home pay to 1 million, tax-free 1 million. Napakalaking legacy yan. Siguro makakalimutan natin lahat ng bangayan, inis natin sa gobyerno at pati yung mga korupsyon na yan kung ibibigay nila sa atin yung hard-earned income natin. Hindi naman tayo humihingi ng awa, ayuda o relief. Hard-earned income ng ating mga kababayan to. Ipagkaloob na nila sa atin yung first 1 million. Pag naayos na nila yung sarili nila, sa kanila nila tayo buwisan ulit. So hanggat magulo sila at hindi nila maayos yung infrastructure project, yung public service, yung healthcare, education, hayaan nilang pakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino ang unang 1 milyon. Pangatlo, yung global minimum tax. Tigilan na natin yung pagbubuwis sa ating mga kababayan kasi di ba yung latest na 12% digital tax or value-added tax, dinagdag lang din sa subscription fee natin. Tayo pa rin mga Pilipino ang nagbayad. Panahon na para buwisan natin yung large multinational corporations na nagtatago o nagsishift ng kita nila sa tax haven, sa Cayman Islands, sa Ireland. Buwisan na natin yan. Meron tayong proposal na global minimum tax na 15%. Pangatlo, ay pang-apat, total nag-a-attract tayo ng mga foreign investors pero pagdating sa Pilipinas talagang natitisod sila ng mga birokrasya sa BIR, sa customs, sa LTO, sa iba't ibang ahensya. Kailangan i-modernize na natin yung PESA, yung Philippine Economic Zone Authority kasi sila talaga yung world-class model natin na pag binanggit mo yan, kami po, nag-iikot tayo sa iba't ibang bansa. Pag binanggit mo sa foreign investors ang PESA, lahat sila approve. They love PESA. So it's time to modernize kasi 30 years old, more than 30 years old na yung kanilang yung batas na nag-create sa PESA. Then finally, hindi naman sa wala ng pag-asa pero nandun na po tayo. Parang hindi na natin matatanggal ang corruption sa BIR at customs. I-abolish na natin sila, i-modernize na, mag-create na ng National Revenue Authority na para sa bayan talaga, mangungulekta para sa bayan at kukolektahan lahat tayo, hindi lang yung iilan na kaya nilang daragin o ibuli. Tapos si Martin Romualdez, hindi nila ma-audit. Sabi ni Martin Romualdez, 1,000% an increase ng net worth niya. Sa kanya nang galing to Bakit sabi ko kay Ombudsman, bumisita siya dito sa Washington DC, nag-host ng meeting si Ambassador Romualdez. Sabi, bago pa niya i-announce, sinabi na niya sa akin nakakasuhan si Marcoleta. Sabi ko, si Marcoleta para nagkaroon ng public admission, diba, pagdating doon sa 75 million. Bakit si Martin Romualdez? Nagkaroon din naman siya ng public admission na tumaas ang net worth niya ng 1,000%. Kahit si Google at si Amazon, hindi ko tumaas ng 1,000% ang net worth nila. Sabi niya dahil magaling siyang corporate lawyer, nasan po yung tax return? Yan yung mga tanong na dapat tinatanong ng ating mga taong bayan. At hindi tayo dapat natatakot kasi tayo yung nagbabayad ng buwis, tayo yung nagpupondo sa gobyerno. We have to speak truth to power and we have to hold them accountable. At hindi lang po si Martin Romualdez, lahat sila. Kay Villar, Duterte, Marcos, kahit anong apelido. Sa Pilipinas lamang po ang mga nasa public service, payaman ng payaman. Panahon na para sila'y buwisan. Ayan. Sir Mon, maraming salamat po sa inyong insights ngayong umaga. I wish we have more time. Sana po yung buong 2 hours sa atin po. Pero I hope next time we can have you here Maraming salamat po sa pagkakataon at sa pagkakataon na ma-announce ko din yung i-announce ng Presidente sa Zona. Wow, inuna. Nadala ng emosyon. Excited. Sir Mon, maraming salamat po. I hope next time we can have you here po sa studio. And ingat po kayo pa-uwi from Washington, from US. And hopefully next time dito na po sa studio with Sir Cesar na po. Maraming salamat po and ingat po kayo, Sir Mon. Thank you.